thank you for gathering us in this place of worship. Lord, thank you for your keeping power and protecting us on our way here. Lord, thank you for providing a messenger tonight. Lord, thank you for providing a message. I pray, God, that you cover our minds and our hearts with your precious blood. I pray that you help our thoughts and emotions, Lord, that it doesn't wander, it doesn't linger, God, but we focus on your words and help us be sensitive on what you intend for us, Lord, to receive tonight. We give you all the glory and honor and praise, Jesus, as we listen to your words. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. God bless you all. You may be seated. Okay, so ang ating pinag-aaralan, it's all about a healthy church culture. At bilang pinaka-foundation ng ating pag-aaral ay naunawaan na natin na ang church ay may kultura. Kung paano na bawat lahi, bawat tribo, bawat pamilya ay may kultura, ganun din ang iglesia, ganun din ang simbahan. At ang kultura, sa simpleng unawa na pinag-aaralan natin sa mga lumipas ng mga linggo, ay mistulang kung unawain ninyo, ito yung nagiging upbringing ng bawat mananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Naunawaan niyo salitang upbringing? Di ba? Pag merong kang kaibigan, nakausap o kakilala, ay habang nag-uusap kayo at nagkukwentuhan, ay lumalabas yung kanyang upbringing. Habang nagsasama kayo, nakikilala mo siya, na ipapahayag kung anong kultura, anong upbringing meron siya. At yan po ay na-adapt, sabi natin lahat na-adapt. Yan ay hindi man talaga religiously na binabantayan ng isang tao, mga kapatid, o ng isang mananampalataya. Yan ay mistulang na-adapt. Intentional man o hindi ang kanyang pagbabantay. Okay, kaya nga pag ikaw ay nasa isang pamilya, na katulad natin, lumaki sa iba't ibang pamilya, yung katauhan, yung personalidad ng mga nasa paligid mo, unti-unti mong na-absorb, na-adapt. Yung kanilang, minsan hindi lamang the way they talk, hindi lamang yung kanilang kaugalian o ugali, pati nga yung mga mannerisms nila na-adapt mo eh. Yan po ang kultura na pinag-uusapan natin. So, maging sa simbahan, hindi man siguro intentional na gusto nyong i-adapt ang kultura ng Calvary Tabernacle. Pero habang naririto kayo sa iglesyang ito, para sa pamilya rin, pag isinilang ka sa isang pamilya, hindi mo naman talaga inisip na aralin yun eh. Nag-aaral ka nga sa labas eh. Di ba? Naunawaan niyo ako? Nag-aaral ka, elementary, high school, college, pero bumabalik ka sa tahanan. At hindi yung katulad ng pagiging intentional mo na pag-aaral sa labas, ang pag-aaral mo sa loob ng tahanan. Pero bakit mo na-adapt yung kaugalian? Bakit mo na-adapt yung ugali, yung asal? Kako nga hanggang sa mannerism ng tatay mo, hanggang sa mannerism ng nanay mo. Kaya mga kababaihan, kung anong kilos ng nanay, ganun din yung anak na babae. Yung anak na lalaki, kung gaano kumilos yung tatay, ganun din yung kilos ng... Kung gaano kagwapo yung tatay, ganun din kagwapo yung anak. Tignan nyo si Ryan. Saan ba naman nagbana yan? Walang kukontra. Tignan nyo naman si Jubilee. Ganyan na talaga yan. So ang ibig sabihin mga kapatid, na-adapt yan. Na-absorb mo yan. Ang lahat ay magsabing amen. At kaya nga, pag ikaw ay nagkaroon na rin sariling pamilya, maaring meron pa rin continuation yung na-adapt mong kultura doon sa original na tahanan na pinagmulan mo, pero pag nagsarili ka na ng tahanan at pamilya, ay nagbabago na rin yung kultura mo. Nagbabago na rin yung pananaw mo. Pero nandun pa rin yung pinaka-foundation. Bakit nagbabago? Dahil ang kultura talaga nagbabago.
Ang lahat ay magsabing amen. Dahil siyempre, kung paano yung mga magulang natin, hindi naman talaga katulad ng henerasyong ito na napaka-professional na sa larangan ng edukasyon. So siyempre, nagbago na rin yung kultura mo. Naging professional ka na. Kaya na-adapt mo na rin yung iba't ibang mga kaugalian, katuruan, pananaw sa buhay, na unti-unti mo na rin naipabahagi, na i-distribute sa mga kasambahay mo. At ito naman ang kanilang na-absorb in return. Ang lahat ay magsabing amen. So, ang church, kaya nga, again, inuulit ko, palagi ko itong inilalagay sa inyong isipan, madalas na idinidikdik sa inyong mga pangunawa. Dahil yung iba hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-relate. Hindi pa rin nakaka-connect. Na huwag niyong ikumpara ang simbahang ito sa ibang simbahan. Kung paano na walang comparison yung pamilya mo sa ibang pamilya, ay ganun din ang simbahan. May iba't ibang kultura. Kahit nga sa ating fellowship, naiisa talaga tayo. Pero, again, we are composed of local churches. Kaya nga pag may mga inter-church fellowship tayo, please lang, huwag nyo nang i-magnify, huwag nyo nang gawing talk of the town, huwag nyo gawing subject yung nakikita nyo. Na mga, kung ano yung katauhan at personalidad ng mga delegado na galing sa ibang simbahan. Hindi kayo dapat matisod doon. And in return, hindi din dapat sila matisod sa inyo. Dapat tayo maging blessing, hindi maging katitirusuran sa kanila, mga kapatid. Naunawaan nyo ang pinagsasabi ko rito ngayon? Napaka-direct to the point yan, ha? Okay, so ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So ito, Pastor, matatapos mo ba? Nag-iisa na nga lang eh. Ang dami pang pasakali. Alam ko na yung nasa isipan nyo. Yan ang kultura ng Calvary Tabernacle. Speaking of kultura, yan ang kultura eh. Nakarang Miyerkules, pinapanood ko rin si Juric sa kanyang pagtuturo. Sabi, ang tagal naman magturo na ito, hindi pa niya tapusin. Akala ko tatapusin niya, nag-iwan pa ng isa. Kaya ito, may trabaho ako na dapat tapusin. Siguro sabi ng pastor, sinimulan mo, kaya tapusin mo. Parang Fernando po ito . Okay, so ito, tapusin natin ito. So now ito, pinag-aaral na natin ang different pillars ng healthy church. Ang una ay it should be a Christ-centered, not personality-centered. So yan, napakarami ng pagpapaliwanag ang narinig na natin dyan. Ang pinaka-sentro ng lahat ay ang ating Panginoon. Okay, ang lahat ay magsabing amen. Okay, pangalawa, tayo, mga supporting actor. Tandaan nyo yan. Mga supporting cast lang tayo. Ang bida palagi sa gawain ay ang ating Panginoon. Okay, hindi po tayo. And then pangalawa, ano pa? It should be a healthy church na merong healthy church culture o may healthy culture ay it should be a love-driven, not performance-driven church. Oh yes, may mga churches kaya na, may book kaya na naging well-known at naging best-selling book. Inamimigay nga ni Ma'am Gemma noon yan sa mga estudyante. Pag nag-graduate sila, pabaon. Aywan ko kung meron pa. Meron pa siguro dahil malapit ng graduation. Kahit yung cover na lang ibigay mo sa kanila. Okay, ano yan? Purpose-driven church. Ang ganda yung aklat na yan, ano? At may mga unawa doon na makakatulong sa atin. So dito naman, ang isang healthy na church na merong healthy culture ay, yes, we have a purpose. We should know our purpose. Dapat alam natin ang ating layunin. Alamin natin anong purpose ng Panginoon. Bakit nandito tayo? Kaya nga, may unawa tayo na habang may buhay, may plano ang Diyos. Sino naniniwala riyan na habang may buhay kayo, may plano ang Diyos? O ang isipan nyo, wala na bang plano ang Diyos? Tapos ka na. Pag wala ng plano ang Diyos sa buhay mo, that's the end.
of everything. That's the end of your life story. Kaya habang nandito ka, may layunin, may purpose pa rin. Kaya dapat mong hangarin na patuloy na magawa ang magandang layunin ng Diyos. Now, and then may mga churches na ang kanilang focus ay program-driven sila. Ibig sabihin, ang church nila umiikot lang sa mga programa. Na maganda rin naman na may mga programa. And then yung iba naman, mga kapatid, iba-ibang kanilang nagiging focus. Pero tayo, dapat kasama yung pagiging love-driven na kultura sa iglesyang ito. Kailangan natin ng purpose, kailangan natin ng program, kailangan natin ng lahat ng yan, pero higit sa lahat, kung paano na sa 1 Corinthians 13, na doon ay sinabi ni Paul na there should be what? Faith and what? The greatest is? Ano yung tatlo na yon? Hope. And the greatest is this kind of love. Hindi po ito yung infatuation love, ha? Nakatulad sa nagdaang Pebrero. Alam niyo na yon. Araw ng mga buwan ng mga puso. Pero itong puso na ito na pinag-uusapan natin, hindi po ito yung puso na pilyo, brotherly love. Hindi rin ito yung eros, fleshly love. But this kind of love na dapat ay maging focus ng church, ito yung sinasabi nating agape kind of love. Agape love is a kind of love na expecting nothing in return. Maglilingkod ka, magpapagamit ka because you love the Lord. Expecting nothing in return. Magbibigay ka ng iyong hikapo, magbibigay ka ng iyong mga pledges, magbibigay ka ng iyong mga pagbibigay sa gawain ng Panginoon dahil mahal mo ang Panginoon at ang kanyang gawain. Expecting nothing in return. So ito yung dapat uri ng pag-ibig. At pag meron tayong ganyan, tandaan nyo, healthy tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That's a good culture na dapat ma-develop ng isang church para maging healthy siya. And then, eto pa, maging sa larangan ng paglilingkod. Larangan ng ministry, ang puhunan, pag-ibig. Pag mahal mo ang iyong ministry, magbibigay ka ng panahon. Pag mahal mo ang iyong involvement sa church, talagang ipa-priority mo ito. Kaya nga alam nyo, bilang pastor, ang tinitignan natin na isa sa criteria, kung may criteria na gusto yung marinig, pastor, ano bang criteria talaga para mabigyan ng exposure ang isang mananampalataya sa loob ng iglesia para magamit siya sa gawain ng Panginoon? Alam nyo, kailangan natin ng talento, kailangan natin ng skill, kailangan natin ng ability, kailangan natin ng knowledge. Pero alam nyo, bilang pastor ng iglesyang ito, ang kultura natin dito, ang tinitignan ko mga kapatid, ay yung availability. You should be available. Pag available ka, number one, ilalagay mo sa pinaka-priority number one ang pagganap mo sa gawain. Kaya secondary na lang yung talento. Alam niyo bang talento na di-develop yan eh. Yung mga tumutugtog dito, zero naman ang kanilang kaalaman sa simula eh. Pero na-develop sila. Bakit? Available sila eh. Dahil ang puhunan nila, pag-ibig. Mahal mo yung gampanin mo, ibibigay mo yung best mo. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Dahil kung may pag-ibig ka, yun ang kadugtong, ibibigay mo yung best mo talaga, hindi yung second best. Yung best mo talaga. Dahil mahal mo yung paglilingkod mo eh. Mahal mo yung ministry, mahal mo yung ginagampanan mong trabaho. Okay, so yan ang ating kultura. Then, ano pa? Pangatlo, truth and grace together. Magkasama ito, katotohanan at biyaya. Kung truth lang tayo, magiging legalist tayo. Legalistic tayo pag katotohanan lang. Kaya balanse ang iglesia na malusog. Dito, hinahatulan natin ang mga bagay na dapat hatulan. Pero sa kabila ng yan, may grasya pa rin na inialay natin para
ang mananampalatayang ito ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa kabilang bagay naman, hindi lang puros grasya. Hindi lang puros pabor. Dapat maunawaan mo. Tumatayo tayo kung ano yung tama. Ang ibig sabihin yan sa mga salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. And then, ano yung pangapat? Servant leadership, not power structures. Yes, merong magandang structure ang church. Bakit merong maganda? Dahil we are structurally sound. Ang church na kinabibilangan po natin ay hindi po pioneering church. Ang isang pioneering church, may struggle pa sa pasimula eh. Bakit? Dahil hindi pa gaanong kilala yung mga miyembro. Yung mga mananampalataya, halos yung level ng maturity nila ay nandun pa lang sa pinaka-base level. Kaya more on, minsan may mga pastor tayong nagpa-pioneer na kumakamot na lang sa ulo dahil yung pinagkatiwalaan ng trabaho, bukas makalawa naglalaho. Yung dapat asahan, nawawala. Yung dapat gumaganap, hindi mahagilap. Dahil they are immature. Bago pa lang eh. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya tuloy, sabi nga, pag nasa pioneering stage ang gawain, trabaho lahat ng pastor. Trabaho lahat ng pastor yan. Kaya itong mga Bible students natin, pag nag-launch out sa gawain ng Panginoon, talaga pag nagsimula sila ng gawain, maunawaan nila yung sinasabi ko ngayong gabi. At doon, may matinding struggle doon dahil kailangan mo ng mga alalay. Akala mo okay na ito dahil magaling umawit. O magaling nga, umaawit sa simbahan pag linggo. Pag Lunes, umaawit sa kabaret. Dahil immature pa eh. Naunawaan niyo ako? Kaya salamat sa Panginoon dahil habang nadaragdagan ng taon ang isang simbahan, lumalago sila spiritually at nagkakaroon ng healthy structure. Nagiging structurally sound. Kako nga. Bakit? Dahil may mga na-develop ng mga leaders, may mga na-develop na ng mga kapatiran, pwede nang bigyan ng gampanin, nagiging leader sa simbahan, ng mga department, nagiging minister sa simbahan, ng iba't ibang ministry. Amen. At mistulang isang sasakyan na nakaka-travel na ng maayos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. But, hindi lang po tayo power structure, dapat servant leadership. Tandaan natin ito, I just want to add this bago tayo pumunta sa panglima. Biblical leadership is not lordship, but servanthood and service. Tandaan nyo yan. Kaya salamat sa inyo ng mga leaders natin sa Calvary Tabernacle. Sa iglesyang ito. Maging doon sa mga present, and then maging sa mga future, and then lalo na sa mga past. Hindi natin tinatanggal sa equation. May mga naunang naging leader, bago ka naging leader. At bukas makalawa, magiging kahapon ka na lang. Dahil may bago uli. Nauusbong na magiging leader. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya mapalad kayo yung mga leader na pagtunog ng trumpeta, sila yung leader. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin eh. Ikaw man ay kahapon o ngayon o bukas, na nagiging leader ng simbahan, tandaan mo, hindi pagiging boss, hindi pagiging Lord over God's heritage, hindi tayo maliliit na Diyos, hindi tayo maliliit na Panginoon. Ang pagiging leader sa Biblia ay paglilingkod, servanthood and service. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Then number 5, ito'y tinalakay na panghuli nung nakaraan, discipleship, not consumption. Alam nyo, habang rini-review ko ito, naalala ko yung isang naibahagi natin noon na may mga members sa church na hindi po sila, yung kaibahan ng consumer sa contributors. Ayan. May mga members sa church, in general,
Ibig sabihin, sa napakalaking simbahan, hindi lang dito sa Baguio, sa buong mundo. May mga members na consumers. Taga-konsumo lang. Hindi sila contributors. Bakit? Dahil hindi sila na-disciple eh. Pag na-disciple ka na, marirealize mo. Kasi pag na-disciple ka, mistulang katulad dun sa sinabi ni Pablo na hindi ka na hanggang gatas lang. Kaya mo nang ngumuya ng bulalo. Ano? Pastor Ben? Gusto mo bulalo? So, discipleship, not consumption. A healthy church, sabi nga rito sa ating notes, nandyan, does not ask under that pillar number 5, discipleship, not consumption. Ang sabi diyan, nandiyan sa notes nyo. Siya nga pala yung notes nyo. Dahil naghahanap kayo nung nakaraang linggo. Binuo na natin. O di masaya kayo. Ngumiti naman kayo. Magpa-selfie ng konti. O yan, buo na yan ha. Mula number 1 hanggang number 6 na. So in your notes, number 5 pillar ay discipleship, not consumption. Nang nakalagay dyan ay a healthy church that does not ask, what do I get? But a healthy church asks, who am I becoming? Who am I helping grow? Na kung ipaparaphrase natin ito at gagawin nating mas personal ang dating, a healthy church member does not ask, what do I get? Ang isang malusog na mananampalataya sa isang simbahan na nakakaunawa sa isang malusog na kultura ay hindi niya itinatanong, ano ang makukuha ko dito sa simbahang ito? Kundi ang kanyang iniisip ay, ano kaya? Ang kalalabasan ko pagdating ng araw na makakapagbahagi ako. Magiging asset ako sa simbahang ito. Alam nyo, merong isang napaka-well-known na saying. Naging saying na ito eh. Pero actually, it was not a saying in the beginning. But this was part of the famous iconic line from President John F. Kennedy's inaugural address nung ito ay dineliver niya nung January 20, 1961. Brother Joaquin, tanda mo ito, Brad. 1961 eh. Anong sabi ni John F. Kennedy? Pakinggan nyo. Part of his inaugural speech or address sa Estados Unidos, ganitong sinabi niya, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ang sabi niya, hanapin ninyo, huwag niyong hanapin rather, huwag niyong tanungin kung ano ang magagawa ng inyong bansa para sa inyo. Pero tanungin mo ang sarili mo, anong magagawa ko para sa aking bansa? Alam niyo kung ganitong mentality ng mga Pilipino ngayon? Ito yung mentality namin eh. Sa Estados Unidos. Sabay ganun, ano? Pero alam niyo, ang ganda ng ano, di ba? Pero, again, kung i-spiritualize natin ito, ilalagay natin sa church, ipaparaphrase natin, allow me to say this, that ask not what your church can do for you, but ask what you can do for your church. That sounds good? Ulitin natin. Ask not what your church can do for you. Dahil ang isang healthy church believer na merong healthy church culture, ay nababago na yung unawa niya. Alam niyo, nung bata tayo, sino dito ang naging bata minsan?
Hindi ngayon na umidad na, batang isip pa rin. Di ba ang bata, gusto ang lahat ng attention sa kanya. Bata yan eh. Kaya yung mga bata dyan, huwag kayong may inis, huwag kayong nagsutil laki, di na gito yung bingin kung naman niya. Apay sika, di ubinga ka na sutil. Limbakay ka, nasutil ka pa ilagit. Di ba? Hello? So bata yan eh. Ang attention gusto nila nasa kanila palagi. Pero ang batang yan, pag nag-mature na, nababago na. Nababago ng kanyang kaisipan. So, this same story, this same thing sa atin. Dapat, habang lumalago tayo, dito nakikita kaya ang level ng maturity ng isang believer. Pag ang iniisip mo ay hindi na yung, ano kayo mapapala ko dito sa simbahan? Nandito na naman ako. Tuwing Miyerkules na ginawa ng Diyos. Tuwing Linggo na ginawa ng Diyos. Pero pag ikaw ay spiritually sound and matured na, iba na ang pananaw mo. Lord, ano ba? Ano Panginoon ang maibabahagi ko na patuloy na makakatulong sa simbahang ito? Iyan ang isang magandang pagpanalangin o kung panalangin man o pag-iisip, mga kapatid. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So naunawaan nyo ba? Spiritual maturity requires what? Participation. Nandiyan yan, So sa Hebrews 5:12 rebukes believers who should be teachers but still need milk. Dahil ang healthy culture encourages spiritual responsibility, builds people who feed others, and values growth over what? Comfort. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, dalangin natin sa Diyos na maging ganon ang ating patuloy na kaisipan. Kaya salamat sa mga kapatid natin. Salamat sa inyo na actually, hindi na yun bago eh. Na-adapt na natin yung ganong kultura. Kaya inuulit ko, ang Calvary Tabernacle, kung may paglago na nakikita nyo ngayon, yan ay dahil doon sa mga mananampalataya sa iglesyang ito na ang mentalidad nila ay hindi na yung what's in it for me. Kundi yung hindi na nila inisip, anong magagawa ng Calvary Tabernacle sa akin? No. Iniisip na nila, paano pa kaya ako magiging epektibong mananampalataya sa iglesyang ito? Paano kaya na ang buhay ko'y patuloy na magiging blessing sa gawain ng Panginoon? Paano kaya na ang aking talento na ibinigay ng Diyos ay lalo magiging pagpapala sa kanyang gawain? So yun ang kaisipan na. Okay, number 6. Pillar number 6. Nandiyan na kayo. The last. Sabihin natin last. Salamat sa Diyos. Siguro iba, wala na bang katapusan ito? So ito'y huli, mga kapatid, sa bahagi ng ating pag-aaral. Okay, pillar number 6 is this. A healthy church culture, what? Develops unity in diversity. Unity, sabihin natin lahat, unity in diversity. Napaka-familiar palagi, napaka-sounds familiar, sabi nga nila, yung salitang unity. Unity in diversity, sa Tagalog, pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Magkakaiba-iba naman talaga tayo. Tingnan mo na yung katabi mo, kamukha mo ba? Maaaring kamukha, pero hindi siya ikaw. Hindi ikaw siya. Ayan. Kahit yung kambal nga na nandito pa si Jemima, napagkakabala si Jemima na siyang si Johanna. Napagkakabala si Johanna na si Jemima. Pero magkaiba pa rin. Lalo na sa ugali. Kaya ewan ko itong si Mark, John Mark, kung talagang si Johanna ba talaga yung gusto niyang... Siguro nandiyan ba si John Mark? Siguro paggising niya kinumagaan, kambal kasi Kaya sorry na lang, John Mark. So, unity in diversity. Ibig sabihin, kahit magkakaiba-iba
ang ating personalidad, pwede tayong magkaisa. Ang biblical foundation natin ay sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Basahin nga natin na sabay-sabay. Just as a body is one, but has many members, but all, each members is one body. So is with Christ. Iba na yung version dyan, Sa Tagalog, yung ating paborito. Tingnan na nga natin sa King James Version. Anong pagkasabi yan? King James Version. For as the body is one, and hath many members. Basahin ninyo. All the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. Sa Tagalog, sapagkat kung paano ang katawan ay isa, ay mayroong maraming sangkap. Pero niyan, isa pero maraming sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. So alam nyo, speaking of unity in diversity means that our differences do not divide us. Ang ating pagkakaiba-iba ay hindi dapat ito ang mag-divide sa atin o magkakos ng division sa iglesia. They make us stronger when we respect and work together as one. Alam nyo, ito kaya ang pinakadakilang milagro na visible. Naghahanap tayo ng milagro, di ba? Naniniwala tayo sa milagro hanggang ngayon. Dahil ang Diyos natin, siya pa rin ang kahapon ngayon at magpakailanman. Yung nagawa niya noon, kaya niyang gawin hanggang ngayon. Pero the greatest miracle ever, kung talagang gusto nyo maghanap at makakita ng milagro, maliban dun sa bulag na pwedeng makakita, yung bingi na pwedeng makarinig, yung lumpo na hindi posibleng lumakad, tumingin ka na lang sa paligid. Igala mo nga yung mata mo. Mula harap hanggang likod. Don't you know that this is the greatest miracle ever? Yung composition at membership ng katawan ni Kristo, which is the church. Miracle ito. Miracle. Sa pamilya, obviously, iisang magulang na pinagmula ng mga anak. Kaya ang pagkakaisa, hindi lahat ganong kadali sa pamilya, pero madaling magkaisa. Dahil may kasabihan nga tayo, di ba? Blood, sundan nyo na, is what? Thicker than water. Kaya nga, pag may gulo dyan, nagkakaisa yung pamilya para labanan yung hindi nila kadugo. Na kahit yung magkapatid na yan, pagbalik sa bahay, nag-aaway. Parang aso't pusa. Yung kambal talaga, babalik uli ako. Yan talaga. Halos, hindi namin alam kung sinong pusa sa kanila at aso Pero, nagbabangga, maliliit yan Pero dito sa church noon, maliliit yan. Pag sa Sunday school, pag merong bumangga sun sa isa, dalawa yung kalaban niya. Pag parang Voltes 5 na, let's bolting! Kawawa, Brother Ram, yung umiiyak na lang, nagsusumbong, Pastor, yung anak ko, kaya pinagtulungan ng kambal. Ayun na nga. Pero pagdating sa bahay, hindi nagpapansinan yan minsan. So dahil ganun nga sa pamilya Now dito, tignan mo, yes, tinuring tayong pamilya ng Diyos, pero iba-ibang dugo at lahi kayo. At tayo na naririto. But the greatest miracle ay ito. Wow, see what the Lord has done. Biro mo, yung pinapakita dito na milagro,
Unity in diversity means people with different cultures, beliefs, and languages, and traditions and backgrounds living together peacefully and working as one community. Yan ang unity in diversity. Even though we are different in many ways, pakinggan niyo ito, we can still respect, cooperate, and support each other. Alam niyo sa iglesia, ang kailangan lang naman talaga respeto eh. Speaking of respeto, mistulang entitled yung mga may edad o nakakatanda sa mga nakakabata. Yan ang tradisyon natin bilang Pilipino. Hindi dapat mawala yan. Yung opo at po, dapat nandiyan pa rin yun. Hello? Huwag niyong i-adapt yung Western, West. Kaya nga, nakakatakot yung mga pamilya na nag-migrate sa ibang bansa. Ang takot doon ito. Na-adapt nila yung kultura doon sa ibang bansa. Yung tatay, tinatawag na lang sa first name kaya. Yung nanay, first name na lang. Ano kayang turing natin? Kaya hindi ko maubos may isip. Kaya siguro hindi niloob ng Diyos eh. Ako may pangarap din nun, may migrate mga kapatid eh. Kung kayo meron, ako rin meron. Noon pa. Pero sabi ko, pag nandun na ako at iba nakikita ko, naku, Panginoon, talagang hindi mo ipinahintulot. Biro mo, tatawagin ako ni Jubilee, Eugene. Alam nyo na yon. Hindi yun ang upbringing natin eh. Sa kanila doon, pag tinawag ang first name, respeto na sa kanila. Sa kanila yon. Huwag niyong i-adapt. Kaya sinasabi ko iba-ibang kultura natin. Ganun din sa simbahan. Kung may mga simbahan na dinadaan-daanan lang nila, yung mga miyembro dinadaan-daanan lang nila yung pastor nila, huwag niyong gawin dito yon. Hindi yun ang kultura natin dito. Kung may mga simbahan na hindi rumirespeto doon sa mga elders, leaders nila, huwag niyong gawin dito yon. Hindi yun ang kultura natin. Hindi ko sinasabi sa inyo na sambahin niyo sila. No. Igalang sila. Irespeto sila. Dahil etong katuruan at kultura kaya natin dito, kung ginagawa mo yan, gagawin din sa'yo. Pag ikaw nang nandun, ganun din sila. So, and then, ito yung salitang entitlement kaya, napakalaking issue ngayon yan. Hindi lang dapat yung younger ang magrespeto sa mga elderly o elders. Meron ding paraan para rumispeto yung mga nakakaedad, nakakatanda doon sa nakakabata. It's a two-way highway. Hindi dapat sinasamantala rin yun. Ang lahat ay magsabing amen. Okay, then ano pa? Cooperate. Maki-cooperate, makiisa ka. Iba ka sa kanya, pero siya ngayon ang leader mo eh. Cooperation. Pag ikaw naman ang naging leader, makiki-cooperate din. Bukas makalawa yan. Ganun lang naman talaga eh. Cycle lang kaya ang buhay natin. Cycle lang. Nakikita nyo? Nung bata pa yung mga anak mo, inaakay mo sila. Nung tumanda ka na, ikaw lang inaakay. Nanuhan niyo ako? Alam niyo, marami tayong ginagawa improvement dito, walang katapusan eh. Naglagay tayo dyan ng additional na railings paakyat sa kalangitan. Binubuska ako ng mga mababait na tao dito sa loob eh. Si pastor naglagay
Para, ayun na. Sabi ko, hindi, para sa inyo yan, kako. So, totoo yan, cycle lang kaya yan. Leader ka ngayon, follower siya. Bukas makalawa, siya naman ang leader, follower ka. So, cooperation ang kailangan. And then, support, okay? Unity is not uniformity. Ito pinag-usapan nating unity, it's not all about uniformity. Hindi kailangan magkapare-parehas tayo, hindi ganoon ang unity. Unity is not uniformity means that people can work together, band together, and share a common purpose or goal without being what? Identical in thought, appearance, or behavior. It emphasizes respecting differences. Again, respect. Respect. And then ano ba? Finding strength in diversity rather than forcing everyone to conform to the same standard. Now, eto ngayon, speaking of unity, ang ganda kaya na aralin ang bahaging ito sa salita ng Panginoon. Alam niyo, si Pablo, nung sumulat siya sa mga taga-Pilipos, ay pinag-usapan kaya doon yung salitang unity. Wala ito sa inyong notes. Makinig lang kayo. One of the 4 prison epistles ni Paul ay ang epistle niya sa Philippi or sa Philippians. Isinulat niya lahat itong 4 na ito nung nasa bilangguan siya. Ano yun? Yung book of epistle niya sa Ephesians, sa Colossians, kay Philemon at sa Philippians. At alam niyo, nung isinulat niya ito, ay napakahalagang sulat niya para sa mga mananampalataya sa Pilipos. Dahil dito, mga kapatid, in-express ni Paul ang appreciation niya una sa lahat sa mga believers sa Philippi. Dahil sa lahat ng mga simbahan na na-establish ni Paul para sa inyong kaalaman, ang isa sa hinahangaan niyang kongregasyon at iglesia ay ang iglesia sa Pilipos. Dahil ito, sabi nga sa kasaysayan, more than any other church, the believers in Philippi offered Paul material support for his ministry. Ito lang yung local church talaga na sumuporta materially, financially kay Paul nung nangailangan siya. Kaya dito sumulat si Pablo at alam niyo kung sinong nagdala ng sulat niya sa kanila? Si Epaphroditus. Si Epaphroditus ay isang leader sa simbahan sa Philippi na trusted, sabihin natin lahat trusted. Naging trusted na mananampalataya at leader sa simbahan na siya ay mistulang envoy, siya ay mistulang messenger isinusugo ng simbahang Pilipos para ipadala at dalhin niya yung suporta nila kay Pablo habang nandun siya sa bilangguan. At doon si Pablo ay sumulat sa iglesyang ito at ipinadala niya kay Epaphroditus. Ang lahat ay magsabing amen. Na dito, alam nyo ang sulat niya, kung babasahin nyo sa Philippians chapter 2, actually the whole book itself. When Epaphroditus brought a generous gift from the church of Philippi to Paul and the good news of the church, alam nyo, he also brought the bad news. Yan, siyempre, siya yung messenger eh. Wala pang Facebook noon pero may messenger na. Kaya huli na kayo. So si Epaphroditus, may isang pagkakataon na nagdala siya ng tulong kay Paul, material na tulong na nanggaling sa local church nila. Siyempre, may dala siyang magandang balita. Dahil nagtatanong si Pablo o kumusta nang gawain doon, Brad? Kumusta mga kapatiran doon? Di ba gano'n naman tayo? Ang sabi ni Epaphroditus, aywan ko kung tawag niya pastor o apostol. Ang sabi niya ay ito, maganda naman po ang nangyayari. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari, sabi niya, meron ding pangit na balita. Ang sabi ni Pablo, ano yung pangit na balita? Binanggit doon ni Epaphroditus ang the bad news was a possible division in the church family. Kaya isinulat ni Pablo ang epistle niya sa Pilipos. Because of that news coming from Epaphroditus, dahil trusted na believer ito Hindi ito nagchichismis, hindi chismis ang dala niya. Totoong senaryo as per his observation sa nangyayari sa church sa Philippi.
And that's the reason why he wrote the letter para sa kanila. At alam nyo mga kapatid, sabi nga sa kasaysayan, apparently, there was a double threat to the unity of the church in Philippi. Ibig sabihin, may dalawang nagiging threat. Ibig sabihin, nagiging bumabangga sa pagkakaisa ng iglesia doon. Sa Philippi, alam niyo yung una, false teachers coming in from without. Yan ang una. May mga pumapasok na mga nagtuturo ng ibang mga doktrina. Don't you know that what destroys the unity of the church, kahit noon at hanggang ngayon, ay pag pumasok ang mga maling pagtuturo sa loob ng simbahan. Kaya bantayan po natin yan. Sabihin natin lahat, bantayan natin yan. At ito, bilang mga church leaders, iba't ibang leadership capacity and ang designation nyo, iba't ibang level ang pagiging leader nyo, please lang, maging mapagbantay po tayo. Dahil isa lang ang inyong pastor sa iglesyang ito at meron din kayong isang assistant pastor. Hindi po namin kayang bantayan ang buong iglesia na walang tulong ang mga leader na naturingan sa simbahang ito. Kaya maging mapagbantay po tayo. Nasa huling mga araw tayo. Pag may natunugan kayo, na may mga kasama tayo, na mistulang, pinagpipiestahan ang mga pagtuturo na hindi itinuturo ng simbahang ito. At obviously, alam mo na hindi yun ang ating foundation na katuruan sa iglesyang ito. Please lang. Please lang. Iparating nyo sa amin sa lalong madaling panahon. Oh yes, huwag nyo hayaan yun. Marami na tayong naging karanasan. Hindi na ako magkukwento, kulang yung oras ko eh. Matapat nga eh. Binigyan nga natin, lalo yung nag-award kaya tayo doon dati ng Soul Winner of the Year. Soul Winner. Daming nadadala. Ang daming na-invite. Pinakamaaga sa simbahan pag nagsisimba ito. Napakatapat. Wala akong mahagilap, wala akong maaninag na siya ay magiging biktima ng false teaching. Nagulat na lang tayo. Nagulat na lang tayo. Meron na siyang ibang doktrina, pagtuturo na inaalagaan. Di na naniniwala sa Holy Ghost na kahit siya naman ay Holy Ghost filled sa pasimula. Hindi na siya naniniwala sa speaking in tongues. Sa simula naman, nag-speaking in tongues naman siya. Isa lang yan. Marami pa. Nung nakarating sa akin, malalim na yung ugat ng maling katuruan sa puso niya. Dahil sa puso yan una eh. Pag binigyan mo ng puso yan eh. Hindi lang dito eh. Umugat na doon. Dahil yun pala, palagi yun ang kanyang pinapanood. Kaya bantayan yung mga pinapanood nyo ha. Sa YouTube. Sa Facebook. Hindi lahat ng napapanood nyo sa YouTube, sa Facebook, at sa lahat man ng klase ng media, sabihin nating outlet, ay Biblia. Oh yes. Nagpadala ako ng emisary. Emisary mo na. Dahil, obviously, unti-unti nang nagiging, paano mo nalaman, Pastor? Yung attendance niya, hindi na katulad ng dati. Maaga siya noon. Pero unti-unti nang nahuhuli. Late nang dumarating. Kaya kinakabahan ko. Kinakabahan talaga ako sa mga late na dumarating.
May phobia na kasi ako eh. Bilang pastor. Totoo yan. I'm not kidding. Pinapatawa ko kayo, pero totoo yan. Hanggang sa nahuli na siya sa mga serbisyo, dumating ang panahon, papatlang-patlang na. Ibig sabihin, papatlang-patlang na. May linggo na nandito siya, may linggo na wala siya. Then eventually, naglaho na talaga siya. Pero yung mga panahon na yon na naobserbahan na natin, sabi ko, pwede nyo bang dalawin itong kapatid na ito? May mga leader tayo rito eh. Ganun naman tayo. Mga imisari natin yan. Mga disciple. Hallelujah. Dinalaw nila. Nasagap nila. Ganito na, pastor, yung kalagayan. O anong ginawa nyo? Ayun, pastor, ginawa namin, magagawa namin. O tingnan nga natin. Kung sa darating na linggo, nandito na. Pinalipas namin ang ilang linggo. Walang pagbabago. Sumunod. Mga elder naman. Dahil may mga ano kaya tayo rito. May tawag dyan eh. Diba? Parang sa military, line of defense. Yan. Ano? Isaac. Parang sa chess yan eh. Diba? May mga phone muna, tapos susunod yun. O ito, pinadala yung mga elder. Pagbalik ng mga elder, wala pa rin. This is a job for. Na pinapatawa ko, yan ang gusto ko sa inyo, pag mga ganong kwento, nakikinig. Kaya halatang halata kayo. Halatang halata. Kinakabahan ako talaga, mga kapatid. Talaga, si Marlon talaga. Hindi kumukurap, Rebecca eh, talaga. Excited eh. Oh. Again, ginawa natin, magagawa natin. Wala talaga. Malungkot. Soul winner. Napaka-aktibo sa church. Pinakamaaga. Sa mga nakakaalam. Lahat ng may pakinig. Alam nyo na yon. Kung kilala nyo siya. At kilala natin siya. At hindi lang isa yan. May mga nabiktima. That was way back, mga 1980s, 90s, hanggang dumating ang 2000. Hindi naman ganun karami, pero in every decade, may mga nabibiktima. Yung bang gusto natin? Hindi. Bakit? Hindi na ingatan yung maling katuruan. Alam niyo, pag pumasok ang deception kaya, walang matibay na Kristiyano. Kahit na sabihin mo madikit ka kay Lord, si Judas nga eh. Kasalo na palagi yan. Pag may ka-fellowship nandun, si Judas. Sinong mag-aakala na siya'y madidisip? Kaya dapat maging mapagbantay po tayo. At ito, pati pastor, pwedeng madisip. Kaya dalangin niyo ako, dalangin niyo si Pastor Juric. Dahil may potential to na madisip eh. Si Pastor Benny, pag-pray niyo yan. Happy birthday! Birthday niya kahapon eh. 15 years old pa lang yan. 1 taon lang ang pagitan namin. Ako 16, siya 15. Pasakalye lang yun. Pero yun ang una. Ang dahilan na nagkakaroon ng disunity sa Pilipay dahil pumasok ang false teaching. Pangalawa, nagkaroon ng division, disagreeing members within. Hindi na nagkakaisa yung mga kapatiran sa iglesia.
So ito ngayon ang situation. Si Paul sumulat sa kanila. And we are still in this unity in diversity, which is the last pillar of a healthy church culture. Isinulat ni Paul ang epistle niya sa Philippi, and he reminds the believers at Philippi that they are in Christ. Sabihin natin lahat, in Christ. Dahil ang pagiging unity natin, ang foundation, si Kristo eh. We are one in Christ. Sabi nga, if there be therefore any consolation in Christ, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, ang sabi doon ni Paul, this ought to encourage them to work toward unity and love, not division. In a gracious way, alam niyo, Paul is saying to the church, your disagreements reveal that there is a spiritual problem in your fellowship. Kaya nga, speaking of unity in diversity, pwede tayong magkaisa kahit magkakaiba-iba tayo sa ating personalidad. Huwag lang nating hayaan na yung ating differences sa ating mga personality and opinion ang maging dahilan ng division. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya dito si Paul, unawain natin, ano bang unawa ng pagkakaisa? Basahin niyo sa Philippians chapter 2 verse 2. Sabi doon ni Paul sa Philippians 2 and 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord. That is all about unity. Of one mind. Sa Tagalog ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa sa pag-iisip. Ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig na mangagkaisa ng akala at isa lamang na pag-iisip. And then ang sumunod na talata sa verse 3, kung susundan ninyo, we will read on verse 3, anong sabi doon? Let nothing be done through strife or what? Vain glory. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Sa Message Translation, ganitong pagkasabi ng Philippians 2:3. Ito isinulat ni Pablo just to break their what? Disagreements among the believers, among them. Dahil meron na ngang false teachings na pumapasok, lalong namamayagpag yung mga bulaang tagapagturo dahil, bakit? May pagkakabahagi. Hindi na sila iisa. So itong sabi ni Pablo sa verse 3, Message Translation, don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Grabe, no? Then sa New Living Translation, ito, babasahin ko sa iba't ibang translation na madadigest natin ang gusto yung sinasabi dito ni Paul. Sa New Living Translation, ang sabi naman doon ay, don't be selfish. Don't try to impress others. Sa Amplified Version, ang pagkasulat ng Philippians 2:3 ay ganito, do nothing from selfish or empty conceit through factional motives or strife. Now, sa Tagalog, maganda, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Dito, mga kapatid, Paul wanted the church at Philippi to see the basic cause, ang basic cause ng kanilang disagreement and disunity was selfishness, and the cause of selfishness is pride. Ang sumisira talaga sa pagkakaisa, alam nyo, kayabangan. Pag pumasok ang kayabangan, nagiging makasarili tayo. Pag pumasok ang kayabangan, gusto natin tayo ang sentro. Tayo ang focus. Yan ang delikado. At ang sabi ni Paul, ng Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito, alam nyo mga kapatid, the first step actually to unity na ipinapakita dito ni Paul para sa church sa Philippi, para manatili ang pagkakaisa nila. Ito, napaka-simple sa talatang ito. Let nothing be done through strife. Grabe, no? Let nothing be done through strife. Ibig sabihin yan, huwag tayong magtatalo-talo. Huwag din yung gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi, sabi rito ni Paul. Sa isang translation, do nothing from selfish ambition.
Don't push your way to the front. Yan yung mga ginamit. Don't be selfish. So alam nyo, in the flesh, we are all motivated by selfish ambition. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Much of what we do in the flesh is not done out of love for others, but out of our own desire for advancement or promotion. Na ang promotion na ito ay self-promotion or selfish ambition. Kaya dito, itong naging turo ni Pablo, sulat niya sa Pilipay. Dahil panahon na, sabi niya, na huwag niyong tignan ang inyong mga sarili. Ilagay niyo sa inyong kaisipan. Babalik tayo sa first pillar, number 1, ng isang healthy church culture ay ano? It should be Christ-centered. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Babalik tayo doon, cycle yan. Cycle yan. Babalik tayo sa number 1, which is what? Christ-centered. Kaya dito, don't push your way to the front. Yan ang sabi nga sa Message translation. In other words, this is the motivation behind every selfish ambition to push himself to the front. He always looks for recognition and desires for the credit. Wag naman sana. Ang lahat ay magsabing amen. Yes. Dapat po tayong magpagamit. Dapat tayong maging available sa gawain ng Panginoon, pero dapat dalisay pa rin yung ating motibo. Ang lahat ay magsabing amen. Ang lahat ay magsabing amen. And then the second, dito na sinabi ni Paul, the second step to unity based on this epistle of Paul to the Philippian church ay ito. Sa verse number 3 pa rin ang sabi niya doon, let nothing be done through strife or what? Vain glory. Yan yung pangalawa. Vain glory, from another translation ay conceit. Or from another translation, ito ay to impress other. Alam niyo, sabi nga rito, conceit is, tama ba yung pronunciation ko? Conceit. Conceit. Conceit is thinking too highly of oneself or having an excessive self-interest and self-importance. Kaya yan ang sumisira sa unity sa church. Pag pinapairal natin yung sarili nating agenda, yung sarili nating interest, at sarili nating sarili. Ang lahat ay magsabing amen. Romans 12:3. Tingnan nga natin Romans 12:3. Ang sabi diyan, okay, basahin ko na lang sa Tagalog kung ano yung pagkasulat dyan sa English, itong pagkasulat sa Tagalog. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sabi ni Pablo, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit kaysa nararapat. Sa halip maging katamtaman ang pagturing ninyo sa inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Sa isa pang Tagalog ay ito, huwag kayong mag-isip ng higit pa sa dapat ninyong isipin patungkol sa inyong sarili. Alam niyo, ang unawa dito, ito yung sinasabi natin, huwag kang advance mag-isip. Yan ang sabi dito ni Pablo, huwag tayong mag-isip ng higit pa sa dapat nating isipin patungkol sa ating sarili. Subalit mag-isip kayo ng sa wastong pag-iisip, ayon sa sukat ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, when we live with the feeling that we are so important or indispensable or so able or so talented, hear me, we are out of God's will. We are still talking unity. But the thing that breaks the unity amongst us ay ito, yung magkaroon tayo ng feeling at mentality na we are indispensable. Indispensable means you are absolutely necessary, essential, or too important to be without. Na feeling mo o iniisip mo, pag nawala ako sa eksena, wala.
Hello? Yung ganong pag-iisip na misto lang, ikaw ang buhay ng gawain. Alam nyo, it describes people or things that are vital, sabi nga rito, required and impossible to do without. Itong gusto kong sabihin sa inyo, sa katapos-tapusan ng aral na ito, na inaaral natin. Everyone here is important. Sabi mo sa katabi mo, you are important. Mahalaga ka, kapatid. Kahit iniisip mo, Pastor, wala akong position. It's not all about position. Pastor, wala akong title. It's not all about title. Pastor, wala akong pera. It's not all about your pera. You are important. You are important. Everyone is important and needed. That's the added emphasis. Mahalaga ka, importante ka, and needed. Pag sinabing needed, kailangan na kailangan ka ng katawan ni Kristo. Pastor, pinapaganda mo lang yung pakiramdam ko eh. Dapat lang naman gumanda yung pakiramdam mo. Tingnan mo yung bahagi ng katawan natin. May bahagi ba sa katawan mo na hindi mahalaga? Hindi importante? Meron ba? Sa physical nating katawan, yung hinliliit. Yung hinliliit, di ba? Kita yung hinliliit? Liit lang yun. Mahalaga pa rin yun. Yung patay na kuko, mahalaga pa rin yan. Naghihintay ng milagro yan. Kaya wag mong sisintensyahan habang nandyan. Naunawaan niyo ako? Sa internal organs natin, yung appendix kaya, hanggang ngayon inaaral, bakit kaya? Yung appendix na yan, tinatanggal, buhay pa rin ang tao. Wala yatang gamit, di ba? Yun ang Brand Michael, may gamit ba yung appendix mo dyan? Tanggalin na natin. Hindi ba ayaw mong tanggalin? Hinihintay mo lang na darating yun na matatanggal yan? Hanggang ngayon, ako nga eh. Kaya wala pa rin nakakadiskubre ng medical practitioner kung anong gamit ng appendicitis na yan. Ayun na nga, alam nyo na yun eh. Kunwari pa kayo. Ha? So pero may gamit yan eh. That means, everyone is important and needed, same thing, in the body of Christ. Hear me! In the body of Christ, in this local church, Calvary Tabernacle, there's no big I and little you in this church. Kaya tignan niyo po natin kaya. May nakalagay ba dyan na this bench is for the special people? Wala kang nakaupo. Wala. Dahil ang church natin, hindi ganun ang kultura. Mahalagang bawat isa rito. Sabihin natin, mahalagang bawat isa. But, having said that, let me say this, that we are not indispensable. Yes, you are important. Yes, you are needed. But you are not indispensable. Indispensable in the sense na you are irreplaceable. Ang Calvary Tabernacle, ilang year na ngayon? We are about to celebrate our 46. Wow, palakpakan natin ang ating Panginoon. Isn't God good? I said, isn't God great? Ha? So dito, amongst us here, wala dito sa atin ang indispensable, mga kapatid. Mga leaders, you are not indispensable. You pastor, you are not indispensable. Walang
indispensable sa atin dito. Hindi po tayo irreplaceable. Bukas, makalawa, iba na yung leader mo. Hello? Bukas, makalawa, iba na yung tumatayo. Ikaw naman yung nakaupo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya may awit tayo, you are my brother, you are my sister, together we will work until He comes. Makinig kayo mga kapatid, we are useful and valuable as long as we maintain our connection in the body of Christ. Ulitin ko, wala sa notes yun yan. Isulat nyo. We are useful and valuable as long as we maintain, while we maintain, kayo na ang mag-form ng mas magandang hanay ng grammatically correct na unawa. Pero that's the thought. While we, or as long as we maintain our connection in the body of Christ. And that's what unity is all about. John 15, Jesus said, without me, zero ka. So pag na-detach ka sa katawan, kahit talentado ka pa, pag na-detach ka na sa katawan, kahit ikaw ay skilled pa, pag na-detach ka sa katawan, kahit ikaw marami pang alam, bukas makalawa, masusumpungan mong sarili mo, zero ka. So we are not indispensable. And that's the reason why unity is so important. Ang ginamit na analogy sa John 15, it's all about the branch. The branches. Sanga lang kaya tayo sa katawan. Sa kahoy, yung sanga, maaring yun ang namumunga. Pero hindi pwedeng magmalaki yung sanga na yan. Dahil siya yung namumunga. At sasabihin niya sa puno, wala ka namang ginagawa dyan, nakatayo ka lang eh. Ako yung namumunga rito eh. Ganun ha? Subukan kaya nating tanggalin ka. Nasaan ba? Nananalaytay ang buhay. Di ba sa puno? Ganun din sa katawan ni Kristo. Tayong lahat, nagiging epektibo na ministro, nagiging epektibo na leader, nagiging epektibo na ministro sa iba't ibang ministry, nagiging epektibo na mananampalataya habang tayo'y nakadikit sa katawan ni Kristo. Doon dumadaloy ang buhay. Kaya tingnan nyo, yung mga pastor na wala na sa katawan, pastor pa rin ba? Hindi na. Pastor-pastoran na lang. Hello? Mga leader. Nawala na sa katawan. Leader pa rin ba? Leader. Leader na ng gang. Oh yes. Yan ang totoo. Kaya nakakatakot. Nakakatakot na hindi natin ma-appreciate ang pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya habang tumatayo tayong lahat, alam nyo, having the spirit of being indispensable, alam nyo, pag nagkaroon tayo yan, wag sana tayo magkaroon ng ganung isip na we are indispensable. Believing that you are the only person who can do that job or that organization will fall. All that church will fall apart without you. That kind of spirit, mga kapatid, is a dangerous mindset that often leads to severe personal burnout and long-term spiritual stagnation. I could go on and on and on regarding that area, but let's maintain. Let's guard the unity amongst us, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Oh yes, and we will close this with this one. Speaking of unity in diversity, a healthy culture church celebrates differences, refuses gossip and division, chooses reconciliation. Kaya sabi doon ni Paul sa mga taga-Efeso, make every effort to keep the unity of the Spirit. Gawin natin lahat ng magagawa natin na maingatan natin ang pagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Alam nyo, ang Lord's Prayer actually ay hindi doon sa Matthew, hindi doon sa Luke, hindi din doon sa Mark. You know what? The Lord's Prayer is in John chapter 17. At alam nyo, ang focus ng Lord's Prayer talaga in John chapter 17 is the unity amongst us. Doon pa lang, yun ang prayer ng Panginoon kaya. Alam nyo, obviously, kailangan natin ng revival. Obviously, kailangan nating lumago sa gawain ng Panginoon. Obviously, kailangan natin ng marami pang mga pwedeng gusto nating makita sa gawain ng... hindi yan next to impossible na mangyari. Pero alam nyo, ang lahat ng yan ay possible lang kung may pagkakaisa. We love to talk about growth. We love to talk about revival. We love to talk about yung mga gandang mga pinag-uusapan sa iglesia. But all this can only be possible pag merong pagkakaisa. Kaya nga ang focus ng prayer ng Panginoon sa John 17, anong focus niya? That they may be one like us. It's all about unity. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It's all about unity. Yes, we are different in so many things, but we can still have unity amongst us. And ilagay nga natin dyan, wala sa yung notes to close this. The scripture is this, Psalms 133 and verse 1. Anong sabi dyan? How good. Behold, basahin nga natin sabay-sabay. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sabi nga ng iba, Pastor, yung unity, gas-gas na yan. Okay lang. Pero yan ang kailangan natin. Kailangan natin yan eh. Pag may unity, kaya mong unawain yung mga bagay na mahirap unawain. Kaya mong patawarin yung mahirap patawarin. Kaya mong mahalin yung hindi karapat-dapat mahalin. Pag may unity, hindi ibig sabihin magiging konsentidor ka. Hindi ibig sabihin makikipag-compromise ka. No. You'll do your best to preserve the body. It's all about the body. It's all about the body. Kaya, di ba? Pag may mga, sabihin na lang nating, eto after ng ating event, di ba, yung sports day natin, yung iba nga, di ba, nabigla, nag-adjust yung katawan. Ako nga yung pa ako dahil hindi nag-coordinate yung muscle, yung ugat. But you will do all your best para ma-restore lang siya. Hindi ko tatanggal yung pa ako dahil lang doon. Brother Michael? Kahit hihilain ko pa yan, okay lang. Papasensyahan ko siya. Hanggang sa bumalik muli yung dati niyang lakas, yung dati niyang sigla. You will not putulize the paa because of the pain. Alam niyo, may mga times noon pag sumasakit yung paa ko, alam niyo, pag nakakain tayo noon na dahil alam niyo na yon, hindi ka kaya makatulog sa magdamag. Kaya naisip ko, Lord, pwede ko bang tanggalin yung paa ko? Isabit ko muna para makatulog man lang ako.
Hayaan ko lang mag-isa sa dyan, pipitik-pitik na magdamag. Bahala siya basta Lord. Makatulog lang ako, please naman. Pero hindi, bahagi ng katawan eh. Titiisin mo talaga eh. So that should be our treatment. That should be the way how we treat the body of Christ. That's how you should treat your brother, how you should treat your sister. We are talking about unity, mga kapatid, in diversity. Come on now. Come on. Kaya sabi nga ni David, masdan ninyo na pagkabuti-buti at pagkaligaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Woo! Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Ha? Alam mo, we can talk about so on and on about unity. Mahal natin. Pero, alam nyo, dapat nagsisimula yan sa loob eh. No? Dahil sabi nga dito ni Paul in Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo, sabi nga dyan sa Tagalog eh, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kung kaya mo ngang mahalin yung kapitbahay mo na hindi mo kaano-ano, pakitaan ng maganda yung kaklase mo na hindi mo naman kaano-ano, how much more yung kapatid mo sa Panginoon? Naiisang dugo ang nananalaytay sa atin. Yung dugo ng Panginoon na nagugas sa ating kasalanan. That's all about unity, mga. Taas nga natin ating mga kamay. Lord, salamat dahil hanggang ngayon, ang dalangin mo sa John 17 ay naririnig pa rin namin. At nawa hindi lang namin ito naririnig at patuloy na maririnig. Ngunit tulungan mo kami na maisagawa namin ang prayer mong ito. Because we believe, God, this is still your heartbeat. Yes, God, souls is your heartbeat, God. But alam namin, in the middle of all this, ang pinaka-foundation, katulad ng focus ng prayer mo sa John 17, ay ang pagkakaisa. Nawa ang simbahang ito ng Calvary Tabernacle, ang kultura ng pagkakaisa ay patuloy na mangingibabaw. May pagkakaiba-iba po kami, may iba-iba kaming personalidad, iba-ibang ugali, iba-ibang katauhan. Pero Panginoon, pwede po kami magkaisa. Hindi ito imposible at mahirap kung isusuko namin ang kalooban namin at manaignawa ang kalooban mo. Katulad sa naging prayer mo sa Gethsemane, not your will, but the Father's will be done. Kaya Panginoon, salamat sa mga salita mo for the past few weeks. Pinag-aralan namin ang healthy church culture. Alam namin na hindi ito nagiging walang kabuluhan. Tinuturuan mo kami hanggang ngayon. Pinapalago mo kami hanggang ngayon. Hindi ka patapos sa iglesia mong ito. Yes, magse-celebrate kami ng aming 46 year, Panginoon, na taon ng paglilingkod sa iyo. But we all know and believe greater things still coming. The best things, best years still to come. Habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Continue to bless this local church. Continue to bless every leaders, every ministers of this church, Panginoon. The past, the present, and maging sa future. Maasa po kami sa iyong patuloy na anointing sa mga gawain, sa mga serbisyo, sa mga pagtitipon, na ikaw ang maging sentro ng lahat ng ito. Opo, Panginoon, palaguin mo po kami sa ganitong kultura
Palaguin mo pa kami, Panginoon, sa ganitong unawa. Kaya, O Diyos, pinupuri ka namin, patuloy na pinapasalamatan, patuloy kang mangusap sa bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord, we give you glory. We give you honor. We give you praise. Shall we thank the Lord again? Hallelujah!